Maraming nagtatanong ngayon, patok pa ba ang cooking content? O saturated na ba ang pagluluto sa social media? Real talk, oo, patok pa rin ang cooking content, pero may malaking kondisyon. Dapat may kakaiba ka. Bakit nga ba magandang content ang pagluluto? Una, relatable ito sa lahat. Araw-araw tayong kumakain. May nanay, may estudyante, may OFW, may negosyante. Lahat may koneksyon sa pagkain. Ibig sabihin, malawak ang audience mo. Pangalawa, visual siya. Sa panahon ngayon, mabilis ang attention span ng tao. Kapag nakita nila ang naglalangis na sisig, ang umaapaw na cheese, o ang bagong lutong tinapay, automatic, mapapatigil sila sa pag-scroll. Pangatlo, may emotional connection. Ang pagkain may kasamang alaala. Recipe ni mama, pangnegosyo, budget meal ideas. Kapag may kwento ang luto mo, mas lalong kumakapit sa puso ng audience. Pero ito ang tanong, bakit may ibang cooking content na hindi nagba-viral? Dahil hindi sapat ang basta marunong ka lang magluto. Kailangan mong isipin ano ang angle ko, ano ang target audience ko, budget meals ba, healthy lifestyle ba, pangnegosyo ba, OFW friendly recipes o student friendly meals. Kapag generic ang content mo, malulunod ka sa dami ng creators. Pero kapag may clearness ka, mas madali kang makilala. Halimbawa, kung ikaw ay kilala bilang queen ng 100 pesos ulam challenge, may identity ka. Kung ikaw ay healthy meal prep for busy moms, may direksyon ka. Isa pa, mahalaga ang presentation. Hindi kailangang mamahalin ang gamit pero malinaw ang video. Maayos ang ilaw at malinaw ang instructions. At higit sa lahat, may personality ka dapat. Dahil minsan, hindi lang recipe ang pinapanood ng tao, ikaw mismo. Ngayon, kung iniisip mo kung magandang content ang pagluluto, sagot ko, oo, kung lalagyan mo ng strategy. Oo, kung lalagyan mo ng kwento. Oo, kung lalagyan mo ng consistency. Tandaan mo, ang pagluluto ay hindi lang tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa value na naibibigay mo sa audience. Pwede kang makatulong sa isang nanay na nagtitipid. Pwede kang magbigay ng idea sa isang estudyante na nagdo-dorm. Pwede kang magturo sa gustong magnegosyo. At kapag may natutulungan ka, doon nagsisimula ang tunay na growth. Kaya kung marunong kang magluto, huwag mong maliitin yan. Baka yan na ang susi mo para makilala. Ang tanong na lang, magluluto ka ba para lang may mapost o magluluto ka para may mabago sa buhay ng iba? Dahil sa content creation, ang sekreto hindi lang sa sarap ng ulam, kundi sa sarap ng value na ibinibigay mo. Maraming salamat at keep creating with purpose. Natulungan ba kita? Paki-comment naman. Then, paki-like, follow, and share para marami tayong matulungan.